Today mga kanosi, bibisitahin natin isa sa mga ancestral house sa Cebu. Hindi ko makakalimutan ang unang field trip ko sa isang ancestral house nung high school ako sa bahay ni Aguinaldo. Doon pa lang naramdaman ko na interesado ako sa history at mga lumang bahay. Kaya excited ako mapuntahan ang pinakalumang bahay na ito sa Cebu. It was really a challenge to me at first kung paano makakarating dito. Buti na lang, may nakuha kaming taxi na nilibot kami sa Cebu. Yap San Diego, the oldest house in Cebu. So this ancestral house is open from 7 a.m. till 8 p.m. I believe meron siyang entrance fee worth 100 pesos. So let's check. Pagpasok pa lang, makikita mo na sa unang palapag ng bahay ang mga old paintings ng kanilang family. May mga old and antique na rebulto ng iba't ibang santo at maraming imahe ng Santo Niño. Since Santo Niño rin naman ang patron ng mga Cebuano. May mga larawan din kung saan may clippings ng magazine at newspaper at maaring ilan ito sa mahahalagang pangyayari noon. Ang unang palapag ayon sa tour guide here ay dating kamalig. Ito na lang ang bukod tanging natitirang alaala ng parian noong 1600 at itinayo ito before 17th century. Dati itong kilala sa pangalang Balay nga Bato ug Kahoy na ang ibig sabihin ay bahay na bato at kahoy. Uy, ano yun? Ngunit ngayon ay mas kilala ito sa pangalang Yap San Diego Ancestral House. Mapapansin ang iba't ibang klase ng artifact sa bahay. Ang tokador na ito na may mga porcelain na gamit na karaniwang makikita mo lamang sa museo. Ang bahay ay naaadornohan ng iba't ibang muebles, artifacts, antiques, paintings, at iba't ibang religious images. Ang electric fan na ito ay hindi parte ng bahay na to. Bago to. Ang bahay ay hango sa disenyo na sinusunod noong panahon pa ng mga Kastila. Ang disenyo ng sahig ng unang palapag ng bahay ay may iba't ibang maliliit na bato or ang tinatawag nating pebbles. Ang bahay ay nasa kasalukuyang pamamahala ng ika-10 henerasyon na si Val San Diego. Meron ding hardin ang bahay na ito kung saan makikita mo ang isang bangka na ito na ginawa na ring adorno ng bahay at mamamangha ka kapag naiisip mong na malakaya ito sa Mactan. Kapis. Natin kung anong meron sa taas. This ancestral house was built in 1675 according to the expert historian's claims. Ang bahay na ito ay matatagpuan sa Mabini Street in Parian at malapit din ito sa Colon Street. Ang ikalawang palapag ng bahay ay nagsisilbing tulugan ng mga nakatira rito at ang hagdan na ito ay yari sa Nara. Now, allow yourself to imagine that you're inside this old house. Let me guide you para ma-experience mo through your imagination ang feel ng bahay na ito. First, look at the video. Focus your eyes sa paligid. Then inhale. Imaginein mo yung amoy ng house na luma na maaring may molds or amoy molds. Pero malamig ang hangin. Yung feeling na kada hihinga ka may masisinghot kang alikabok. Nakakatawa, pero seriously, ganyan ang amoy niya for you to picture the house sa imagination mo. Dito sa itaas, mapapansin ang iba't ibang klase ng gamit. Mula plato, platito, baso, tasa, may porcelain, at meron ding mga China blueware. Ito ang kanilang hapagkainan. If you're here, tunay na magkakaroon ka ng idea kung paano ang pamumuhay nila noon at ano ang klase ng gamit na meron pala noon.
Napakarami pang iba't ibang artifacts dito sa taas, iba't ibang santo, ang maingat pa ring nakatago at inaalagaan. Ganito pala ang itsura ng pananamit noong 17th century. At hindi mo maiiwasang hindi pasukin at tignan ang silid-tulugan na ito. Ang silid-tulugan ay mayroong 4 poster bed sa gitna at sabi ng caretaker, ang kasalukuyang may-ari nito ay natutulog pa rin dito kapag bumapasyal. Mapapansin rin sa gilid ang isang tumba-tumba na yari sa kahoy at mga kahon na may disenyo ng watawat ng Estados Unidos. Isa sa mga nakapukaw ng aking pansin ay ang sinaunang crib na ito. Napansin niyo ba medyo nagmadali ako? Bukod sa mga lumang bangko at piano, makikita niyo rin ang iba't ibang sinaunang gamit na ito at nalaman ko na ganito pala kalaki ang pambati ng itlog noon, egg beaters or egg whisk. Makikita niyo rin dyan ang iba't ibang uri ng tapayan, lalagyan at plancha. Ang hindi ko maipaliwanag ay kung bakit nawala sa balanse ang kamera na hawak ko na nakalagay naman sa gimbal. Kaya dali-dali na akong bumaba. Ang bahay na ito ay minanapa mula sa mag-asawang Chino ng kanilang anak na si Maria na hindi naglaon na ikinasal kay Don Mariano San Diego. Napansin niyo ba mga kanosi ang mga katagang sinabi ko all throughout this video? And kung hindi mo napansin, I am encouraging you watch it again and then i-comment ang mga kakaibang kataga na yan na nasambit ko. And who knows, you might be a winner of our surprise gift again. Tunay na mayaman ang ating bansa sa kasaysayan at mga magagandang lugar. Isang kayamanan na maipagmamalaki ng mga Filipino. And remember, be nosy responsibly.